Kilala si Sir Ian sa kumpanya bilang isang napakabait na klase ng amo. Hindi mataas ang tingin sa sarili, laging handang makinig at higit sa lahat, mapagbigay. Kapag araw ng sweldo, siguradong may magaganap na inuman at sagot niya ang lahat ng gastos. Kapag may bonus, siguradong may handaan at ang kasunod noon, malamang ay inuman. Para sa karamihan ng empleyado, si Sir Ian ang uri ng boss na gugustuhin mong sundan kahit saan. Isa sa pinakamalapit sa kanya ay si Marcelito. Tahimik lang na empleyado, masipag, ngunit hindi pala biro. Kung may kabaligtaran man si Sir Ian sa opisina, iyon ay si Marcelito. Kontento sa simpleng buhay, iwas sa bisyo, at bihirang sumama sa inuman. Ngunit isang gabi ng Biyernes, matapos ang isang matagumpay na proyekto sa opisina, niyaya ni Sir Ian si Marcelito. Isang gabi lang. Libre ko naman eh. Walang dahilan para tumanggi ka. Sabi nito, may ngiting may halos panunukso. At alam na ni Marcelito ang patutunguhan ng usapang yon. At doon nga nagsimula ang gabing babago sa pananaw ni Marcelito magpakailanman. Sa dulo ng isang madilim na kalsada, naroon ang beer house. Makaluma ang karatula, patay sindi ang ilaw, at tila may lihim na itinatago ang lugar na yon. Sa loob, makapalang usok ng sigarilyo at masaya ang halakhakan ng mga kalalakihan na tila naghahanap ng pansamantalang aliw. Nakapila ang mga babae sa entablado. Iba-iba ang itsura. May maganda, may pangkaraniwan, ngunit sa unang tingin pa lang nila, iisa ang agad na humatak sa pansin nilang dalawa. Payat, ngunit hindi sakitin ng tindig. Makinis ang balat, tila kumikislap sa bawat tama ng ilaw. Ang mukha nito ay pamilyar, parang hinango sa isang lumang poster ng artista. Kamukha ni Joyce Jimenez, sir. Bulong ni Marcelito. Hindi na mamalayang nasabi niya yon. Hindi na kailangan ng maraming salita. Nagkatinginan ng dalawa at nagkaunawaan. Imbis na mag-table ng tig-isa, iisa na lamang ang kinuha nila. At iyon ang babaeng yon. Tahimik lang ang babae. Ngumiti lamang ito, banayad at misteryosa. Hindi siya madaldal, ngunit bawat kilos nito ay may kakaibang hatak. Parang may kung anong lamig sa kanyang presensya na hindi maipaliwanag. Dagdag pa ang nakakaingganyong kagandahan nito na kaisarap pakatitigan. Habang tumatagal ang inuman, lalong nagiging masigla si Sir Ian. Si Marcelito naman ay nananatiling alerto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong hindi tama. Kahit medyo nalalasing na ang dalawa, ay siya namang pagtayo ng kanilang mga sundalo na nagnanais ng dumigma anumang oras. Nang lumalim na ang gabi, tumayo si Sir Ian. Hindi na makapagpigil. Aakyat lang kami ha. Babalik din ako. Sabi nito, nakaswalang tono. Hindi tumanggi ang babae. Sumunod lamang siya. Parang alam na niya ang mangyayari. At sa ikalawang palapag ng beer house na yon, naganap ang umaarangkadang salpukan ni Sir Ian at babaeng kamukha ni Joyce Jimenez. Halos ikabaliw ni Sir Ian ang kakaibang damdaming na ilabas niya ng mga oras na yon. Pagbaba ni Sir Ian, tila may kakaibang liwanag ang kanyang muka. Pawisan, ngunit nakangiti. Ngiting hindi maipaliwanag kung saya ba o pagmamalaki. Nasarapan ako. On the best. Sulit ang gabi.
Sabi niya kay Marcelito, sabay tawa. Ngunit napansin ni Marcelito ang isang bagay. Ang babae ay hindi bumaba agad. Parang may matagal na katahimikan sa taas. Tila huminto ang oras. Maya-maya, bumaba ang babae. Ngumiting muli. Ngunit sa pagkakataong ito, parang mas malamig ang kanyang titig. Si Marcelito naman ang umakyat, kasama ang babae. Sa simula, wala namang kakaiba. Tahimik ang silid, mahina ang ilaw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalapit, doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang kaninang sundalo ni Marcelito, natindig at handang sumabak sa laban, ay biglang nanlambot. Naramdaman niya kasi ang paghaba at pagbaon ng mga kuko ng babae sa kanyang likod. Nang dumilat siya, iba na ang itsura ng babaeng kaharap niya. Humaba ang mga kuko, umusli ang mga ngipin, ang mukha ay pumangit. Tila isang nilalang na maihahawig sa daga ang pagmumuka. Tinubuan ng makapal na balahibo ang katawan nito. Maitim, magaspang, at napakabaho. Isa yung aswang. Sumigaw si Marcelito. Itinulak ang nilalang at tumakbo palabas ng silid. Wala pa itong saplot ng tunguhin ng hagdan. Pagbaba ng hagdan, halos madapa si Marcelito. Nanginginig, pawisan, at halos mawalan ng malay. Sir, uwi na tayo. Yung babaeng kamukha ni Joyce Jimenez. Aswang, sir. Aray ko. Ngunit si Sir Ian ay nakatingin lamang sa kanya. Naangiti pa rin. Marami ka lang nainom. Relax ka lang kasi dyan. Sagot nito, kalmado. Hindi na nakipagtalo si Marcelito. Hinila niya si Sir Ian palabas ng beer house. Dala ang takot na hindi na niya kailanman mabubura. Mula noon, hindi na muling nag-beer house si Marcelito. Hindi na rin siya sumasama sa kahit na anong inuman. Kapag naririnig niya ang salitang beer house, ay nanginginig ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pero si Sir Ian, patuloy pa rin. Mas madalas pa nitong puntahan ng lugar. Mas madalas mag-inom doon. At sa tuwing may nagtatanong kung bakit hindi na sumasama sa kanya si Marcelito, ngumingiti lamang si Sir Ian. Ikinukwento nito na ayon kay Marcelito ay aswang daw ang GRO doon na kamukha ni Joyce Jimenez. Pero hindi naniniwala si Sir Ian dahil para sa kanya, kung totoong aswang yun, ay handa siyang magpakain. Basta ba, ay kakainin niya rin ito ng matindi hanggang sa masiyahan ito. Aray ko.